First reading of the day from Romans chapter 8, verse 18 to 25. I consider that the sufferings of this present time are as nothing compared with the glory to be revealed for us. For the creation awaits. Tagalog na lang. First reading of the day from Romans chapter 8, verses 18 to 25. Maganda sa Tagalog. Sa ganang akin, ang mga nagtitiis sa kasalukuyan na hindi maihambing sa ihayag na kalulatian sa atin. Nananabik ang sanglilika na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sanglilika hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman may pag-asa pa, sapagkat ang sanglilika ay palalayain sa pagkaaripin nito sa kabulukan at makakahati sa malwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sanglilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasa natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan, sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumulhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At naunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Psalm 126. Nang limngapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik ang nangyaring kasaysayan parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa. Masasayang nagsiawit ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid. Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong dikit. Dakilang ang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon kagalakay di kawasa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami Yahweh ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay-ani pagbalik. The Gospel of today. The Gospel of ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas, from Luke chapter 13, verses 18 to 21. Ang talinghaga tungkol sa butil na mosasa. Sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko iambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mostasa na tinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi ba ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng libadurang inihalo ng isang babae sa tatong takal na harina. Ano pat umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So that is the readings of today. Shalom.
So, ang Ebanghelyo ngayon is nag-uumpisa sa maliit ang kaharian ng Diyos. Pero kapag ito ay kung ah, ang bawat isa sa atin, kahit nag-iisa lang tayo kung ginagampanan natin bilang Kristiyano yung totoong pagkakristyano natin sa isang komunidad o sa isang lugar, ay nagkakaroon ito ng malaking impact. Yan yung inalintulad ng Panginoon kasi diba yung mustasa, ang liit-liit, pero kapag naitanim ay later on ay lumalaki ito ng lumalaki. Doon dito sa Pilipinas hindi tayo nakakita ng isang mustasa na lumaki ng lumaki kasi ginagawa natin siyang gulay. Pero sa Israel ay uh, meron daw lumalaki ng mas malaki at nagiging punong kahoy na pinamumugaran ng mga ibon ang mustasa. So, ganyan tayo kapag bilang mga Kristiyano, ginagampanan natin yung pagiging Kristiyano nating tunay, nagkakaroon ng impact yung buhay natin sa isang komunidad. Sabi dito, Luke 13:18 to, balikan natin. Then ang ang libadura or ang yeast na inahalo ng isang baker sa isang tinapay, 'di ba? So gaano lang karami yung inahalo ng isang baker sa isang sa tinapay, konti lang. Mas marami yung arena. So pero yung maliit na yeast na yan or yung libadura, yung yeast na ginagamit pang ng baker. So, 'di ba ang nagpapalaki ng ng tinapay is yung yeast. Yung kumbaga sa so ganun din tayo ng mga Kristiyano, kahit nag-iisa ka lang sa pamilya mo, nag-iisa ka lang sa komunidad, pero kung ginagampanan natin ng tapat ang ating pagiging Kristiyano, ng tapat yung ating pagiging tagasunod ng Panginoong Kristo, yung buhay natin ay nagkakaroon ng impact sa community, nagkakaroon ng impact sa pamilya natin. Kasi lalo na kapag makita nila na kung dati ay puno ka ng bisyo, nakita nila nagbagong buhay ka, na iba na yung lifestyle mo, lagi ka nang nananalangin, lagi ka nang nagsisimba, yung pananalita mo ay nagbago na rin, ay maraming mahihikayat. Iyan ngayong paraan na ginagawa din ng ibang mga lay missionary natin sa ibang bansa, lalo na kapag may mga language barrier, di ba? So magpapadala lang sila doon ng mga couples, mag-asawa, then they will just live among the community. Hindi sila mag-preach, they will just live and show the life of a Christian family. Ganun lang. Mamuhay lang sila doon sa community kasi may mga language barrier, hindi magkaintindihan. So, with that way of life na ipapakita nila sa community, ay nakaka-encourage sila ng ibang mga tao na to live like them. To live like them. Kung naalala niyo yung mga pinugutan dati ng ISIS dun sa Libya sa cause of Libya, sa Lebanon ba yun? Yung 21 martyrs. Ang sabi doon sa kwento na nabasa ko is yung 20 are Coptic Christian. Naging santo na nga sila, kinonsidered sila ng santo sa Coptic. And then, yung isa daw doon actually is hindi mananampalataya. Pero nung nakita nila na despite na publicly binidyo sila kung paano sila pinugutan. Ang ika-21 na yun ay isa daw doon ay hindi ko lang alam kung sino yung pinaka-last na pinugutan. Pero nung nakita niya yung mga kasamahan niya pinupugutan, despite na pinupugutan, they did not renounce their faith. Nasabi niya raw sa sarili niya, I want to die like them. Wow. I want to die like them. Ibig sabihin niya na gusto niya mamatay katulad nila na may pananampalataya. Kasi nakita niya kung gaano katapat yung mga tao na yun sa pananampalataya nila sa Panginoong Jesucristo. That despite at the end of their lives, pupugutan na sila ng ISIS, is hindi sila natinag
para iproklama o ipakita ang kanilang pananampalataya. So, na-convert siya at the very last moment of his life na I want to die like them. So, 21 yun sila kung naalala nyo. Actually, nung na mga kinonsider na sila mga Christian martyrs kasi napakadali magiging santo ang isang Kristiyano by means of martyrdom, especially kung during their at the last moment of their lives, they stand firm on their faith. So, by martyrdom, na pinatay ka dahil sa pananampalataya, mas madaling i-consider na santo yung isang tao. So, ganun mga kapatid, na kahit sabihin mong maliit lang tayo, ang mustasa nga, di ba, napakaliit niyan. Ito yung sa unang part, sa verses 18 to 19, yun yung sinabi ng Panginoon na ang mustasa napakaliit, pero kapag ito itinanim, ay of course na nagiging malaking butil and nagiging tumubo, nagiging dahon. Ang dahon na yung may pakinabang sa atin usually, pero later on, kapag hindi ko lang alam kung may farmers dito na nag-try na pabayaan lang ito as pabayaan lang ng pabayaan, lalaki daw ito ng lalaki na parang puno. Then later, nagiging pugad siya, nakakapagpamugad ang mga ibon at nagkakaroon ng lilim, magiging punong kahoy. So, ibig sabihin, meron siyang kabutihan na idudulot sa kalikasan at sa tao. Meron siyang naidudulot sa tao at may naidudulot siya sa kalikasan. Kasi, biro mo na pagmumugaran ng ibon. And then, pwede mong mapagsilungan. Ibig sabihin, tayo na mga Kristiyano ay hindi tayo mapaminsala sa kung bigyan natin ng reflection ito ng is tayong mga Kristiyano, hindi tayo mapaminsala sa kalikasan. Nagbibigay tayo ng comfort, nagbibigay tayo ng what we call this inspiration sa ibang tao, nakakatulong tayo na maibsan ng kanilang mga nararamdaman or nararanasan sa buhay. Hindi tayo yung nagkukos ng kanilang kasakitan, bakos nagiging gamot tayo, nagiging comfort tayo para sa kanila. So, ang mustasa, di ba? Sarap niyan ilagay sa sinigang sa miso. Gustong-gusto ng asawa ko yan. Lalo na kapag yung second day na, yung sinigang. Masarap yung sinigang sa second day. Subukan nyo, yung malamig na siya. Basta tama lang yung asim. Pag sobrang asim naman, sama. So, ganun mga kapatid, na kahit nag-iisa lang tayo, ang sabi nga mayroon, sinabi pa ang Panginoon sa John chapter 12 verse 24 ata yun. Hanapin ko. Ayun, sa John 12:24. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, manatili itong nag-iisa, ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. So, mamamatay ang isang butil na itatanim, but later on, ay muling mabubuhay siya din, tutubo ng lumago. So, siguro ang hamon sa atin ng Gospel of the Day is kahit sa tingin natin ay isa ka lang sa pamilya mo na tapat naglilingkod by now to the Lord, is go ahead lang. May mga kaibigan ka, yung mga kaibigan mo dati ay tinutukso ka, sabihin nila baka lumampas ka na sa langit. Biruin mo rin pabalik, huwag naman ka mo. Huwag naman. Kasi kung langit ito, tapos lumampas ka, edi balik ka ulit sa baba. Sabihin mo na lang na, huwag naman. Yung tama lang ka mo. Huwag lang lampas sa langit. Kasi kung langit to, ganun ka. Kung lumampas na nalaglag ka, balik ka ulit sa baba. So kahit nag-iisa lang tayo, sa tingin mo na parang ikaw lang yung nag-iisa na naglilingkod sa pamilya nyo, ikaw yung sinisikap mong maging tapat sa Panginoon, just continue lang. Sasabihin ka ng iba na parang, mabi ka naman, parang ka na, huwag kang mag-discourage, continue lang. Later on, ma-realize nila na, bakit parang kakaiba na yung buhay mo, masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka naglilingkod sa Panginoon. Ma-realize nila,
baka I need to do the same. Bakit masaya yung pamilya niya? Bakit masaya sila despite na parang hindi naman sila mayaman? Bakit tila iba? Kasi alam niyo may nabasa ako doon sa Book of Malakay, para encouragement to let us continue in serving the Lord happily. Kasi may sinabi doon sa mga aklat na Malakias time will come, you will know or you will see the difference of those people who serve God and those who do not. Makikita natin balang araw yan. Which is, makikita naman talaga natin. Despite they have all the riches or maybe ano yung mga kasaganaan na meron sila, yet andun pa rin yung emptiness in them. Unlike sa ikaw, na kapag naglilingkod ka sa Panginoon, ay makikita mo na despite na wala ka mang material na bagay, yet masaya ka sapagkat nasa iyo ang Panginoon. So, Shalom. Blessed Tuesday to all in Jesus' name. Amen.